So mga master, gusto nyo bang matutong magpalit ng absolute na encoder? So sa video na to master ay tapusin nyo to kung gusto nyo matutong magpalit ng absolute na encoder. So dahil dito yung isa naming machine ay nasiraan kami ng absolute na encoder. So sinubukan ko siyang i-calibrate pero talagang sira talaga yung encoder mismo. Kaya ang ginagawa ko dito ay binabaklas ko mismo yung encoder. So dito pala sa HMI niya master ay nag-alarm siya ng encoder position 0 error. So nag-e-error yung encoder. So pag i-reset natin, so hindi siya nare-reset. So nanatili pa rin yung encoder alarm niya. So ito pala yung encoder na luma mga master. So binabaklas ko na dahil papalitan ko siya ng bagong encoder. So yung pagbabaklas nito ay i-loose nyo lang yung lock ng coupling nya. So medyo matigas kasi nga matagal na to. So matagal na tong hindi napalitan talaga. Siguro mga 3 years yata to, 4 years na tong encoder na to. So bihira lang din naman talaga to masira. So kaya nasisira to madalas kasi nga pag nababasa ng tubig. Dahil minsan yung operator namin dito ay sobrang sipag. So pati encoder ay winawasing doon sa mailalim, no. So ngayon master ay binabalik ko na yung rubber niya. So protection to. So kaya nilalagyan to ng rubber namin dahil nga para pag pag na-sprayhan ng tubig, so hindi dumiretso doon sa may bearing. So para hindi masira yung bearing. At saka binabalot talaga namin to sa may ilalim. So pag nakabit ko na to ay binabalot talaga namin to. So ito pala yung home position sensor niya master sa mechanical. So kailangan mo talagang position yung zero position nito. So yung zero position nito ay yung number 1 na valve. So kung nakita nyo number 1 na valve. So yung ibabaw niya ay may stainless na plate. So yan yung dinidetect ng inductive proximity sensor na to. So kailangan itong inductive proximity sensor na to ay nakaka-detect siya pag number 1 na valve. So dito naman tayo sa encoder. So yung pagkakalibrate nito. So ang technique nito, yung coupling sa baba ay ilalak nyo na. Tapos itong sa ibabaw naman, yung lock niya ay naka-loose lang. Para pag ikotin nyo, so naikot nyo lang yung encoder mismo. Para makuha nyo yung zero position niya. Kasi pag nakuha nyo na yung zero position niya, so higpitan nyo na yung locks ng coupling. At saka dito mga master sa HMI, so kailangan may taong titingin dito habang nagkakalibrate kayo kasi nga yung isang tao ay nagpipihit doon sa may encoder. Tapos yung isang tao naman ay nakatingin dito sa reading ng encoder. So kailangan kasi makuha mo dito yung zero position talaga. Negative 1 or plus 1. So okay lang yun. Pero mas maganda talaga kung 0 talaga. Yung talagang perfect talaga. So ngayon master, dahil nga nakalibrate na natin at napalitan na natin ng encoder, so start natin yung machine. Kung matakbo na ba siya ng automatic. Ayan, kung makita nyo ay umiikot yung makina. So kanina hindi natin nare-reset yung alarm na encoder. So ngayon wala na siyang alarm mga master.